Good morning and medyo akala ko last video na yung gagawin ko. So, ito pa pala yung last na video. Ang hirap kasi mag-chat kaya video yung ginagawa ko, no. 5 section pa ulit-ulit lang din naman yung instruction or redundant yung instruction, no. Kaya ito ulitin ko ha. So, today will be the last day of submission. Kasi may naging problem tayo in regards with checking. Maraming hindi sumunod. Hindi, actually marami kundi sobrang daming hindi sumunod sa naming convention. Sir, paano mo nalaman? Tulad nga po ng sinend ko sa GC, madali po kasing malaman kung sino lang yung nag-intay ng gawa ng iba. Siyempre, copy-paste lang naman yan. Tapos right-click, file name, rename. Madaling malaman yon. Sa panong paraan, hindi ko na-share para siyempre makita ko pa rin kung gagawin at gagawin nyo pa rin, no? But then again, uulitin ko lang po, syempre wala naman ako sa tabi nyo to check each one of you kung gawa nyo ba talaga yan. So, bahala na po kayo dyan. Ito na lang ang instruction ko kasi ang hirap po mag-check eh. As you can see, I have here, ayan, nasa na? Wala. As you can see, naglo-loading, naglalag kasi ang dami ko nakabukas na apps. Ayan. I have here a 200 plus respondents. Medyo may kulang pa yan. May mga nag-email pa sa akin. But then again, uulitin ko, I will not accept emails. I will not accept message sa messenger. DM is being used for Instagram. So, PM tayo pag messenger, no? So, ulitin ko lang, hindi ko siya i-accept. Hindi ko siya, hindi ako magre-response. Hindi ako magbibigay ng time para mag-response. Kasi nga, nagbigay na tayo ng instruction. So, I hope this one would be the last instruction kasi didelete ko na lahat ng responses dito. Papakita ko rin sa inyo para maklaro tayo. Delete all responses. So in short, panibagong submission to. Okay? Sir, paano? Nag-submit na kami last time. May points ba kami? May points po tayo. Instead na deduction dun sa mga magpapasa sa ngayon, baliktarin natin para medyo lamang naman yung nagpasa, no? So yung 225 responses, makakatanggap kayo ng additional points. So sir, paano yun? Kahit tama mali? Kahit tama mali po. Sir, bakit? Kasi nga, ang hirap mag-check. Hindi ko na ma-check kung sino yung tama at mali. Sobrang dami. And then, as you all know, pasahan na po ng grades. So, kailangan ko talaga siyang ma-checkan ng mabilisan at ipapakita ko nga sa inyo kung paano ko siya checkan. Parang hindi ko siya na-delete ah. Oh, by the way, kung hindi ko siya ma-delete ngayon, ayan, ayaw niya ma-delete ngayon. Are you sure you want to delete all the responses? Next action will take, ayun pala, nagtitake daw siya ng some time. But then again, i-open ko to later. Tapos, wala mo na magpapasa ah. Actually, kahit magpasa naman kayo, hindi naman makakatatanggap. Ipo-form limiter ko para makita nyo din, no? Nasa na? Mali. Form builder yan eh. Ayan, naglalag kasi naka-ano ko, naka-OBS tapos may another apps ako. So by the way, ulitin ko lang papakita ko sa inyo yung deadline para hindi tayo redundant at wala nang magsasabing, Sir, pumutok yung poste. Sir, nasa biyahe pa ako. Sir, nasa ganito, nasa ganyan. Yung instruction kasi, yung video instruction was given ahead of time, days before the due date, no? So medyo, sabi ko nga sa video nung una, hindi ko na yan tatanggapin. As you all know, hindi talaga ako nagre-reply sa kahit na sino, no? Kaya lang kasi nahirapan naman ako sa pag-check. Ang hirap naman mag-check kasi hindi sumunod sa instruction. So, ulitin ko this one will be the last. Kapag mali yung instruction, mali yung pangalan, hindi ko maran hindi ko ma-check. Hindi ko na po siya i-check. Hindi na ako magsasayang ng oras. Kasi kailangan mabilisan lang. Sir, paano ko ba mag-check? Later, papakita natin. For now, select tayo ng date, ng ating due date. Date and time. Ayaw maklik. Yan, date and time. Pili tayo today. Today is Thursday. Ang deadline natin hanggang mamayang gabi lang ulit. Baguhin natin ng 10, gawin natin 10. Ba't naging 1 yan? Sige, 1, 2. Ay, ito pala kasi. Ayan, 10. Gawin natin PM. Ayan na, malinaw na yan na, 10 PM. Nang anong date, sir? Today po yun. Okay, o yan, 10 PM. Tingnan nyo mabuti. Okay, so yan na po. Siset ko yung form limiter natin or yung ating limiter, yung ating pang-auto close ng ating form. Ayan, nasiset na siya at nakaset na po siya. So currently, naka-on na po ulit yan, pero off ko muna ulit kasi ayaw pa mag-delete ng response. Pero i-on ko yan, no? So by the way, ganun po ang magiging setup natin.
So, sir, paano yung naming ba? Paano ka ba nahihirapan? Eto po pakita ko lang sa inyo kasi ang hirap magbago, no? Halimbawa, nandito na ako sa Java C, syempre nag-CD na ako, no? Ang gagawin ko na lang dapat yan, Java C for the compile. Tapos, halimbawa, eto ang format natin. Okay? Kung ano yung class nyo dito yun ang gamitin yung file name para hindi po tayo mahirapan at hindi tayo mag-error. Kasi sir, bakit? Ang hirap po mag-check. Iisa-isahin ko pa, no? So, control C ko lang yan. Tapos ganito gagawin ko. Kunyari, ganyan. Alam kong module 1 yan, case study, best IT 1. Dadagdagan natin ng konting naming kasi ang hirap eh. Hindi ko matukoy kung anong section eh. So, best IT, halimbawa, 1. Kunyari, ang alam ko ay 1E ako. 1E ata yung nilagay ko dyan, 1E. Tab. Ayan na. Compile. Pagka-compile ko, syempre, obviously, maglo-load yan, maggagawa ng bytecode. Ang gagawin ko na lang dapat dyan, pag walang error pag walang error na matagal, ayan, walang error yan, pipindutin ko yung up button sa ating keyboard o sa aking keyboard, buburahin ko yung .java, tanggalin ko yung C. So, para hindi ako mahirapan, no, automatically, magra-run na rin siya. So, hindi ako mahirapan na mag-check na, okay, nag-run to. Ay, okay, hindi to nag-run. Tingnan ko muna yung class name. Titingnan ko yung so on and so forth. Ang hirap, no? Redundant. Unlike kapag ganito, ito na yung file name natin. Ito na rin yung ating class name. So, hindi tayo mahihirapan. Okay? So, ulitin ko lang po, ganito, module 1, case 1, module 1, case study 1. Ano yung 1? Problem yan. So, sir, ano yung ibig sabihin? Pag naging 2 yan, problem number 2 yan. Okay? Sana klaro tayo doon. Obviously, wala akong number 2 dito sa folder na to, so hindi siya magra-run. Next natin yung best IT. Siyempre, first year kayo, your section. Eto, surname nyo to, wala pong espasyo. Wala rin pong dash. Huwag nyo lagyan ng dash kasi pagdating sa file name, mag-e-error tayo, no? Lalo na yung ang dami-daming ganyan, no? Dennis, may period pa. Okay? Dun sa file name, no? So, medyo magkakaroon tayo ng problem kasi in regards with that matter. So, ulitin ko lang po, please follow. This one would be the last. Ang hirap mag-check eh. Actually, hindi ko na talaga tinatanggap yung iba. As you can see, yung may mga nag-message sa akin dyan, hindi ko na rin naman ni-replyan. Kasi nga, I am fixed with my decision na sana hindi ko natatanggapin. Kaya lang, ang hirap palang mag-check ng 200 plus tapos wala naman akong ma-check. Ang ginagawa ko, nagbabago pa ako ng class name, no? Chinecheck ko pa. Or ginagawa ko, kinakopy ko yung lahat ng body. Ililipat ko sa working class name ko para yun na lang din yung niraran ko. But then again, hassle kasi sa time. Unlike kapag alam ko, class record ko, bubuksan ko yung class record nyo. Makikita kaya yung grades? I think wala pa naman eh. Ayan. This one. Gaya yan. Wala pa naman, di pa naman nagre-record. This one is for the ano pa lang, no? Sa ibang section to. I think 1C. So, yung 1A, halos matapos-tapos na ako eh. So, ang gagawin ko lang, no? AL. Type ko lang yung AL. AM. AN. Dahil alam ko kung anong section ka, 1A, 1B, 1C ka na. O, lagay ko lang dun, 1A. AL. Tab. Wala akong nakita, ibig sabihin wala siyang gawa. Gets nyo? So, madali na siya sa part ko, sa way of checking ko. Syempre, sa inyo rin. So, kumbaga, this one is para hindi rin matagalan yung grades ninyo, no? So, are we good with that one? Balik tayo sa OBS. Ayan. So, sana we're good with that one kasi uulitin ko lang yung deadline, isinet na natin today, 10 p.m. or 10 p.m. natin siya gagawin. Yung naming convention, sana sumunod kayo. At sana pinanood nyo muna yung video. Kasi ang ginagawa nga nung iba, hindi, hayaan mo na si gagawa siya dyan. Siyempre, pagkapasa nung isa, nakita, okay, Java file yan, alam naman natin gagawin. Right click, rename, palitan natin yung pangalan natin, and then save, pasa. Magkakaroon tayo ng problem doon. Okay? So, kapag di nyo pinanood yung video, doon tayo magkakaroon talaga ng problem. So, sir, paano yung mga nakapagpasa, magpapasa ba ulit? The answer is yes. Sir, paano kapag di kami nagpasa? Hindi, ang check ko, ang pipilitin kong i-check yung previous na pinasa nyo. Okay? Kaya lang, wala na yon. Pag hindi ko siya nag-run dahil may mga error doon or whatsoever, wala na yon. So, sir, hindi mo i-honor ko kaya lang last part yon. Laging huli yon. Kasi ang unahin ko yung ngayong submission eh.
Para isang bulk upload lang, pagka-upload dun sa Google Drive, mag-generate kasi using Google Form. Mag-generate ng Google Drive. Da-download ko lahat yun. Lahat yun magiging Java file. Run ko lahat. Pagka-run ko, hindi, that's good. Kapag wala doon, wala yung pangalan, ibig sabihin, hindi na nagpasa. Okay? So, ang gagawin ko na lang doon, i-double check ko doon sa previews, kaya lang, syempre, mag-consume ulit ng time. But then again, last part na yon. So, kapag nagbigay na ng grades at kailangan at hindi ko pa nakikita yung sa inyo, doon tayo magkakaroon ng problem. So, sir, anong advisable? Magpasa ka na lang ulit para makakuha ka rin ng plus points. Sir, para saan yung plus points? Kasi ahead of time kayo nakapagpasa sakto sa due date, hindi na late, no? Nakapagpasa kayo on time. So, syempre, kailangan bigyan natin ng reward. And then, chance na rin to sa iba pang mga nag-message sa akin, mga nag-PM. This is your last chance. Sabi nga no isa nag-message sa akin, last naman na daw, baka pwedeng pagbigyan. Thank you for your understanding. But then again, and again, this is the last nga. Baka naman, makapalo na tayo sa instruction, no? This one is the last. Oh, by the way, shout out sa'yo, no? That's good. At least, isa ka sa dahilan kaya napagbigyan yung ating hiling. Actually, naisip ko na rin naman kayong pagbigyan, tapos nahirapan ako mag-check. Hindi, sige, why not pagbigyan din? Pero, unfair kasi sa mga nakapagpasa on time, kaya bibigyan natin ng plus points. So, yung plus, I think, it will range from 10 to 20 points. Siguro, madami na yung 20 points. Depende kung ano yung magiging pick, yung pinaka-highest point. Kapag may naka-perfect ng exam, 10 points yung ibibigay ko. Kapag wala, 20 points. So, syempre, mas maganda ma-perfect nyo para hindi kayo aasa dun sa plus points, no? Okay? Question, clarification, iwan nyo na lang dyan sa comment section. Huwag na kayo tawag dito, mag private message.